Live traffic update muna tayo mga kaarangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ngayong maulan na hapon ay ang traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Corner Aurora Boulevard. Unahin natin yung nasa left side, yung medyo kumpulan ng mga sakyan at hindi gumagalaw. Yan yung mula Manila, galing Santa Mesa, papunta yan ng Marikina at Rizal area. So medyo rush hour ngayon, no? Kaya ngayon mabigat na ang daloy ng trapiko. Sa right side naman ng inyong mga screens, yan yung mga galing ng Marikina, papunta ng E. Rodriguez, papunta ng Santa Mesa at papunta ng Manila area. Ingat tayo sa kalsada mga karangkada kasi maulan ngayong hapon. Naman panoorin natin itong footage mula sa Vatican City. Ito ang live footage na ginaganap ngayon dyan sa Vatican City kung saan may misa na isinasagawa. Ito yung last mass, Jack, bago magkaroon ng conclave kung saan sila ay mag-e-elect ng bagong Santo Papa. Oo, at ilan partner ninyo yung mga cardinals mula sa Pilipinas na dyan? Meron po tayong 3 cardinal out of the 133 po na total cardinal electors. Ito po yung mag-e-elect ng bagong Santo Papa. Sila yung may edad 80 years old pababa. Kabilang po dyan, lagi po nating narinig sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula, at si Cardinal Pablo David. Very eventful talaga, no? So magkakaroon ng botohan for ilang days, ano pa naman yata, no? Mamaya malalaman natin siguro, I think may guess tayo. Well, kung historically speaking, sa mga napapakinggan kong reports, less than 3 days ay na-elect na yung Santo Papa dun sa last 2 popes natin, Pope John Paul II, Pope Benedict, and Pope Francis. Wala pang 5 araw ata. Oo, so, but it could take anywhere hanggang 15 days. Oo, 15 to 20 pwede rin days tumagal. yata. Depende talaga. Pwedeng maiksi, pwedeng matagal. Depende po yan sa kanila. At kamustahin naman natin dito sa Malolos, Bulacan, kung saan ginaganap ang campaign rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. At ito nga ay siyempre dinadaluhan ng mga pambato ng administrasyon sa senatorial race, no? So hindi natin nakita pa kung sino yung mga nagbigay na ng talumpati, pero kanina nakita natin na nandun na talaga at nagtitipon-tipon. Kahit medyo maulan ang panahon ngayon ay marami pa rin pumunta dyan sa Bulacan Sports Center sa Malolos. Oo, alam mo, itong second time na magpunta ang bagong alyansa diyan sa Bulacan, yung first time sa San Jose del Monte. At ngayon parang kanilang mga last few days of the campaign, babalik sila sa Bulacan. Patunay na ang Bulacan, isang powerhouse daw. May inaasahan tayong more than 2 million votes na manggagaling po dyan sa Bulacan. And home stretch na yun, kaya very critical talaga yung Ito, nakita natin, yung may bahay ni Senator Bong Revilla ang nasa stage ngayon. Sasalita si Ms. Lani Mercado. At mamaya aasahan daw na dadating ang presidente at syempre yung mga ibang mga senatoriables po natin na isa-isang magsasalita po dyan. May 7 Miyerkules, 5 araw na lang, eleksyon na. Nakapili na ba kayo ng inyong iboboto? Pero bago yan dito sa Arangkada, derechahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, bawat issue dadaanan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Arangkada Exclusive. Lalaking senior citizen, pinatay at sinunog pa ang bangkay. Lalaking nag-aabang ng bus, hinold up na, sinaksak pa ng riding in tandem. Materyales na ginamit sa bollard sa NAIA, substandard nga ba? Ilang mambabatas isinusulong ang pag-iimbestiga sa anilay nakamamatay na epekto ng korupsyon. Pre-election senatorial surveys, may epekto nga ba sa pagpili ng mga botante ng kandidato? Paghahanda para sa sagradong ritual ng pagpili ng susunod na Santo Papa, nagsimula na. At video teaser para sa final season ng hit K-series na Squid Game, inilabas na. Arestado ang isang suspect sa pagpatay at pagsunog
sa bangkay ng isang senior citizen sa Bataan. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Nakita ko na ngayon siya diyan. Nasulo nyo? Oo, nasulo ko, tsaka wala, umagang-umaga. Hindi na nakapalagpas si alias Al nang arestuhin ng mga tauhan ng Orion at Limay PNP kahapon sa isinagawang follow-up operation. Siya ang sinasabing pumatay sa isang senior citizen noong May 3. Inamin ni Al ang kanyang ginawang krimen na nag-ugat umano sa isang pagtatalo. 3 years na po, sir. 3 years. Bawat dumating ako dito, pagbibintangan, nawala lang yung saging doon sa kanila doon. Nawala yung saging namin. Nawala yung lahat po ng wala namang ako kinukuha. Sabi ko, ihilang ako. Pag-ihi ko nakatalikod, bitira ko po sa liig. Sinaksak ko po ng 3 saksak sa likod. Sa ginawang investigasyon ng pulis, nakita sa tahanan ni alias Al ang ilang piraso ng damit ng biktima at ilang sunog na hinihinalang labi ng tao. Mga kakawati, tas mga gulong na marami. Doon ko pinaliyabo yan na marami. Okay. Nasa 50 po yan, tas pinaibabaw ko po siya. Nung tupok na ho yun, at tabo. Wala na po akong doon. Niwan. Kaya yung buto pong nasa ibabaw, yun ho siya, sir. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa nahuling suspect. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Isang lalaking nag-aabang ng bus ang sinaksak ng riding in tandem sa Iligan City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Iligan correspondent Jam Nueva. Naghihintay lang ng bus sana ang isang lalaki sa Barangay Poblacion, Iligan City kaninang 2:00 ng madaling araw nang alukin siyang umangkas ng isang riding in tandem. Ayon sa investigasyon ng pulis, inalok ang biktima na ihatid sa terminal ng bus pero tumanggi ito. Sa puntong iyon, hiningi ng mga sospek ang cellphone ng biktima at nang tumanggi ay sinaksak siya sa dibdib at likod. Agad humingi ng tulong sa pulis ang biktima at mga sospek ay mabilis na tumakas. Pero sa tulong ng mga residente doon, nakilala ang isa sa mga sospek na naaresto sa bahay nito sa Barangay Tambakan. Patuloy na tinutugis pa ang isa pang sospek. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang lalaki sa Davao City matapos mahulog sa hukay ng makaamoy umano ng kemikal. Ayon sa pulisya, naghuhukay lang ang biktimang si Reddy Semblante nang makitang nawalan ng malay ang kanyang kasamang lalaking nasa baba matapos makaamoy umano ng masangsang na amoy. Sumaklolo si Semblante at sinagip ang kasama pero ang lubi gamit ang lubid pero hinimiray siya at nahulog sa 7 talampakang hukay. Patay na nang ma-recover ng mga responder ang biktima habang nasagip naman ang helper nito na unang nawalan ng malay. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pangyayari, lalo't kemikal umano ang naamoy ng mga biktima. Arestado ang isang suspect sa pamamaril sa Guagua, Pampanga nitong Sabado. Nagbabalik si Gracie Rutao. Arestado sa ginawang hot pursuit operation kahapon ang isa sa 2 suspect sa pagpatay sa Guagua, Pampanga. Linggo ng gabi nang barilin ng riding in tandem ang isang babae at lalaking biktima na nag-aabang sa waiting shed sa Barangay San Juan, Nepomuceno. Mabilis na tumakas sa mga suspect pero agad ikinasa ang follow-up operation. Nakuha sa kanya ang isang baril, mga bala at granada. Conduct po tayo ng follow-up operation and then doon nga po nung nakuha po, nung na-arresto po natin itong suspect, may dala pa po siyang baril at saka po granada. Siyempre po, dahil nga po ang trabaho po nito mga ito sa drugs, protection din po nila siguro. Nahaharap siya sa kasong double murder habang tinutugis pa ang kanyang kasabwat. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Puspusan na ang paghahanda ng Cebu City Police Office para sa eleksyon sa Lunes. Narito ang umaarangkadang balita mula kay FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nagpulong na ang mga opisyal ng Cebu City Police Office sa pangunguna ni Acting City Director Police Colonel Enrico Evangelista Figueroa. Pinag-usapan sa meeting ang deployment ng mga tauhan nila, gayon din ang pagtatayo ng monitoring center para sa real-time na pagbabantay sa mga voting precincts at pagtatayo ng kontrabigay centers para sa tumatanggap ng mga reklamo ng vote buying.
Naka-activate na rin ang anti-criminality at quick reaction teams. Nilinaw ng pulisya na kahit na busy sila sa eleksyon, hindi pa rin nila titigilan ang kanilang operasyon kontra kriminalidad, lalo na ang illegal na droga. Samantala, isinagawa na kaninang umaga ang final ballot testing at sealing sa iba't ibang paaralan sa Cebu na magsisilbing voting precincts sa Lunes. Sa isang presinto, sinubukang gamitin ang isang balota na hindi angkop para sa naturang voting precinct, pero agad itong ni-reject ng voting counting machine o VCM. Katibayan umano ito na gumagana ang bagong feature ng balota kung saan hindi pwedeng gamitin sa ibang voting precincts ang hindi angkop sa tamang presinto. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Itinuturing na human error ang dahilan ng pag-araro ng isang SUV sa mga tao sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong linggo. Ito'y matapos magnegatibo sa alak at droga ang driver ng SUV na sumalpok sa passenger entrance ng paliparan. 2 ang namatay sa nasabing aksidente, kabilang ang isang batang edad 5 taon. Sa ngayon, nahaharap sa reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property ang driver. Suspendido naman ng 70 araw ang kanyang lisensya. Kaugnay ng balitang yan, pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation ang ginawang procurement at installation ng safety bollards sa NAIA. Kasunod ito ng aksidente sa NAIA Terminal 1 na ikinamatay ng 2 tao. Pati ang ilang mambabatas na nawagan na rin ng investigasyon dito. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Ang bollards ay mga poste o harang na naglalayong kontrolin ang daloy ng mga sasakyan o tao. Maingat na inilalagay ang mga ito para pigilan ang hindi otorisadong pagpasok ng mga sasakyan at magsilbing proteksyon. Pero sa nangyaring aksidente sa NAIA kamakailan, hindi na protektahan ng mga bollard ang mga taong inararo ng isang SUV. Ayon kina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kailangang alamin kung bakit napakadaling nawasak ang mga bollard sa NAIA. Sinabi ni Adyong na posibleng substandard ang mga ginamit na materyales sa paggawa ng mga bollard. Dapat aniyang silipin kung paano ginamit ang pondo para dito. Ayon naman kay Brosas, hindi ito simpleng aksidente, kundi isang trahedyang bunga ng kapabayaan. Patunay daw ng nakamamatay na epekto ito ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Iginiit ni Brosas na dapat may managot sa insidente mula sa kontratista hanggang sa mga opisyal na nag-aproba ng proyekto. Hiniling din niya na muling suriin ang iba pang proyekto ng nakaraang administrasyon. Lumabas sa mga dokumentong isinumite ng Manila International Airport Authority sa COA na natapos ang paglalagay ng mga bollard noong 2019 na bahagi ng rehabilitation program para sa Terminals 1, 2 at 3. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng vlogger na si Yana Motovlog sa loob ng 70 araw matapos masangkot sa isang insidente ng road rage sa Zambales. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, iniutos na isuko ni Yana ang kanyang lisensya at ipresenta ang motorsiklo sa LTO Quezon City sa May 8. Bagamat hindi nakadalo sa pagdinig, humingi ng paumanhin si Yana sa pamamagitan ng sulat at nagpahayag ng kahandaang tanggapin ang anumang parusa. Lumabas din sa imbestigasyon na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan ang motorsiklong ginamit niya sa insidente. Sabi ng nakararami, gets namin, hassle ang mabasa sa ulan. Pero sana naman, huwag sa gitna ng trapiko na nagsisiksikan. Delikado na abala pa sa ibang motorista. Kaya ang tanong namin ngayong araw, anong masasabi mo sa mga nagkukumpulang motorsiklo sa ilalim ng tulay tuwing umuulan? Ano ang inyong masasabi? Kaarangkada! Delikado yun kasi makakaharang sila. Lalo magkukos ng traffic yun. Mas magandang maghanap sila ng mas safety. Dapat hindi doon kasi delikado, hindi naman yung tambayan talaga.
Ito po ay delikado po siya kasi po, impact po niyan, magkakaano po yung mga kumpulan, tapos may mga didisgrasya po pagkadating ng ganun. Mag-ready lang po sila ng mga kapote nila kasi pag tumambay pa po sila ron sa ilalim ng tulay, magkakos pa po ng traffic. Minsan hindi talaga may iwasan yan, pero sa dami ng kumpulan, mas maigi na rin na maghanap ng ibang silungan pagtitigilan kapag malakas yung ulan. Nakakaabala po sila minsan eh. Kasi minsan po pag nag-commute ako, nalalate ako, papuntang school, gilid-gilid na lang siguro po para hindi sila makabala. Alam mo, partner, nakaranas na rin ako ng ganyan eh. Dati galing ako sa may Ortigas area. Tapos sobrang traffic na umuulan. Sabi ko, baka naman may baha sa part ng Krami kasi minsan doon sa EDSA Krami na yan, may malalim na part doon binabaha. Pero nung dumaan kami, nakita namin na sinakop na yung 3 lanes. Ng mga komento. Oo, na motorsiklo, tapos may bus lane pa. So, 2 na lang ang natitirang lanes para sa ano. Naintindihan ko naman na umuulan nga naman, magsusuot ng kapote. Pero yun nga, sana may maitabi ng maayos at hindi din nakakaabala. Ako, mahirap yan sa ibang bansa ba? Kunyari yung mga yan, nasa ibang bansa. Sabi mo OFW sila. Yes. Sigurado ko hindi sila titigil dyan, ano? Dito lang naman sa Pilipinas eh. So dapat talaga hulihin yung mga ganyan. Bigyan ng leksyon para tumigil na sila. Actually, noong 2023, kung di ako nagkakamali, ang MMDA nagpatupad ng programa kasi marami talaga nagre-reklamo tungkol dyan. Parang 1,000 pesos. Bawal ka talaga titigil dyan. Bawal yan eh. Pwede kang tumigil doon para magsuot lang ng kapote, pero yung tatambay ka, magpapatila ka ng ulan, hindi pwede yon. Tsaka gumawa pa sila ng mga parang pahingahan talaga ng mga motorsiklo pag umuulan. Nilaunch pa nila yun eh. I think Nasaan na yung mga yun? Yun nga eh. Parang hindi naman Nawala ginagamit. ba? Or hindi nila gusto nila yung gitna ng kalsada na may parang sa taas may MRT or LRT. Gusto nga natin, alam mo, buong araw sinubukan Overpass. namin kamustahin sa MMDA para makasagot sila tungkol doon. Ano na nangyari doon? Pero so far medyo busy ata sila ngayong araw. So kasi hindi natin mag-election na rin eh. Pero Oo. sana nga po, ako naiintindihan ko kawawa naman, Oo. mababasa. Pero ikaw nang nag-decide na magmotor, alam mo yan ang risk pag nagmotor ka. Kaya nga eh. So magdala ka na lang ng kapote. Tsaka yun nga, yung hindi makakaabala. Huwag kayong makakaabala. Okay. Okay. Sa ibang balita, tinanggihan ng International Criminal Court ang apela ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang 2 hukom na dumidinig sa issue ng jurisdiction sa kanyang kaso. Nilinaw ng ICC na tanging ang judge lang mismo ang pwedeng humiling ng excusal at hindi ang akusado o kanyang kampo. Iginiit ng ICC na walang legal basis ang hiling ng kampo ni Duterte at ito ay kulang sa prosesong itinakda ng korte. Ang 2 judge na hiniling na ma-excuse ay ang mga bumoto pabor sa pagtuloy ng investigasyon laban sa dating Pangulo. Umalma ang Malacanang sa viral video umano ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na nasangkot sa pananakit sa isang bar. Narito ang report. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kahit kapamilya ng isang mataas na opisyal, walang exempted sa pagiging huwaran, lalo na ngayong halalan. Wala namang direktang pahayag ng palasyo kaugnay sa naging komento ni Vice President Sara Duterte na mas mabuting luwabas ang video bago ang halalan upang makatulong daw ito sa tamang desisyon ng mga botante. Dagdag ni Castro, habang gumugulong ang mga kampanya, mas nararapat daw na ipakita ng mga opisyal at kandidato ang ugali at asal na karapat-dapat tularan sa pribado man o pampublikong lugar. Samantala, pinag-iisipan naman ni Criston John Patria na dalhin sa Kamara ang kanyang reklamo laban kay Congressman Duterte. Paliwanag pa niya, natagalan ang kanyang paglantad dahil kumuha pa siya ng mga ebidensya para mapatunayan ang kanyang reklamo laban sa mambabatas. Desidido raw siyang ipagpatuloy ang kanyang legal na reklamo. Kinalampag ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong si Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Adjong na dapat nang tigilan ni VP Sara ang pagsisi sa iba para lamang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa hinaharap niyang impeachment complaint. Giit ng mambabatas, malinaw ang mga dokumento at audit reports na nagsasabing umabot sa 125 million pesos ang ginastos na confidential funds ng OVP sa loob lang ng 11 araw noong Disyembre 2022.
Kine-question din ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong siya pa ang kalihim. Ayon kay Adjong, hindi ito chismis o politika. Ito raw ay batay sa opisyal na COA findings at sworn testimonies. At kasabay ng tumitinding issue ng confidential funds at nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte, mas lumilinaw ang panawagan ng ilang mambabatas na managot ang sinumang gumamit ng pondo nang hindi naaayon sa batas. Ngayong hapon, kasama natin si Attorney Dino De Leon. Siya po ang direktor ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at tagapagtaguyod ng Good Governance at Accountability sa Pamahalaan. Magandang hapon po, Attorney Dino De Leon. Magandang hapon sa inyong lahat. Attorney De Leon, base po sa articles of impeachment at sa COA findings, sapat po ba ang legal basis para ituloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte? Alam mo Nina, matatandaan natin na yung dun sa articles of impeachment, 7 ang malalaking akusasyon kay Sara Duterte. Isa lamang dyan yung confidential funds na mayroong COA report. Marami pang iba. So for example, yung sa Article 1 ay ang under controversy or ang kontrobersiya ay yung kanyang threats, yung kanyang contract to kill. Diba? Yung sinabi niya, wag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Yung inaalala niyo yung statement na yun, no joke, no joke. Nagbilin na ako, pag namatay ako, sabi ko wag kang tumigil hanggang hindi mo patay sila. And then he said yes. So yung Article 1, nanggaling mismo sa kanya sa bibigyan. No? So sa akin, malakas talaga yung bastihan yan kasi malinaw yung dalawang bagay dyan. Yung una is, meron siyang hinar na patayin at number 2, nag-yes yung taong yon. So merong tinatawag nating contract to kill. May kontrata na ng pagpatay. So yun, malakas yun. No? Pero yung sa tanong mo sa Article 2, ito naman yung sinasabi nating malversation of confidential funds. At hindi lang yun yung 125 pinag-uusapan doon sa computation at sa COA documents na nakuha at nakuha noong investigasyon dito, 612,500,000 ang confidential funds ni Sara Duterte. At yung isang component noon ay yung 125 million na ginastos niya ng 11 days. Ang nakakatawa pa dyan, yung 11 days na yon ay kasama ang Pasko, Christmas Eve, at ang Rizal Park and New Year's Eve. Tatlo dyan, holiday. At nagastos niya yung 125 million nung holiday na iyon. At ang sinabi doon sa liquidation, yung 16 million doon, isipin mo 16 million doon, ginamit daw for safe houses. Kung ng safe houses ang pinag-uusapan dito, ang ginastos mo, ibig sabihin is 1.4 million kada araw doon sa 16 million na yun para magastos mo yun ng 11 days. Kung 1.4 million, ilang room kaya sa Okada yan, no? Kahit na siguro sa 5-star hotel ka na 100 rooms ka, hindi aabot ng 1.4 million a day ang bill mo, no? So pangalawa, sino yung tinago nila doon sa 100 or 200 5-star hotels na iyon, di ba? Medyo kalokohan na yung 16 million ginastos mo accordingly sa safe houses. Ang malala pa dyan, no, yung liquidation nito, medyo nakakatawa kasi yung liquidation nito ginawang chichirya, yung mga pangalan ng recipient, di ba? Mary Grace Patos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uishi, Chief McDonald's, Pia Piatos Lim, Jay Camote. Ito yung mga pangalan na nakalagay doon. Tapos halos pare-pareho yung mga tinta, no? So anong ibig sabihin nito? Ang napakalinaw na questionable yung sinasabi nilang pinaggastusan at yung liquidation mismo para bang ginawang chichirya yung pera ng bayan. So para sa akin, based on the documents, napakalinaw. Malakas ang ebidensya dito sa impeachment. Okay, Attorney Dino and partner, no, over the weekend, napunta ako sa isang get-together. True story to. Napag-usapan yan yung tungkol sa mga fictitious names. And nagkataon yung mga kasama ko na yun, iba doon ay mga
uniform personnel. Sabi nila, pakinggan nyo yung defense nila, attorney, no, kung anong reaction nyo. Sabi, hindi gano'n naman talaga pag confidential. Kahit kami, gumagamit kami ng mga fictitious names sa confidential. Kasi confidential funds daw yon. So parang wala silang nakikitang irregular doon. Talagang ginagawa naman daw. Pero ang tanong ko nga sa kanila nung gabi na yun, teka, paano nung pag-liquidation nun? Kailangan bang i-produce itong mga taong gumamit ng fictitious name? Paano liquidation nito, attorney? Napakalinaw no na hindi ka pwede gumamit ng fictitious name no. Pwede lang 'yan na hindi dapat maging open. Pero yung fictitious name na ilalagay mo falsification na tawag diyan. So pakisabi doon sa mga uniform personnel na kaibigan mo, wag na lang silang umamin sa ginagawa nila kasi baka sumunod sila sa mga kaso no. That is falsification. That is first. Ang malala pa nga dito, yung mga pangalan na sinuport at nilagay ni Sara Duterte 1,322 na pangalan doon sa lahat ng mga liquidation, walang Philippine Statistics Authority record. Huwag naman sana nilang gawing chichirya yung pera ng bayan. Huwag naman sana sabihin ng ating mga uniformed personnel and mga pinagkakatiwalaan ng confidential funds na pwede na lang sila mag-imbento ng pangalan wantonly at bahala na kung saan mo dadalhin yung pera. Huwag naman nila sana sabihin na okay lang na gumamit ka ng safe houses na 1.6 million a day at hindi mo alam kung para saan yung mga safe houses na yan. Nagtataka nga tayo, bakit Office of the Vice President merong confidential funds? Wala naman yung mandato para sa security. Diba? Ang mandato nga niyan mag-antay kung merong mangyayari sa Pangulo para siya makapalit. Sa DepEd, bakit siya may confidential funds? Hindi, ang mandato niyan, edukasyon, no? So pinagpipilitan talaga. Bakit? Kasi ang sabi, ito raw yung nakasanayan lang gawi sa Davao, dahil nila kinukuha yung pera para doon sa malawakang patayan daw sa Davao. Lumabas rin yan doon sa Quadcom reports, no? So nasanay kasi sila doon sa ganito nilang, ang tinatawag natin dito, yung parang wala namang kahihiyan. Yung kontrato nila sa pera ng bayan. Tandaan natin ang pera ng bayan ay sagrado. Ang pera ng bayan, pinaghirapan ng taong bayan, kailangan ibalik niya sa taong bayan. Tratuhin nila na sagrado. Hindi nila pwede tratuhin na para bang chichirya, na pwede na nilang babuyin, itapon, o kainin ng personal. Attorney Dino, maiba lang tayo ng konti, no? Ano po ang masasabi ninyo sa kaso naman po ni Congressman Pulong Duterte na grave threats at physical injuries base po dun sa video sa isang bar? Ako, Nina, parang para sa akin lang, sobrang na parang dito sa ating pamahalaan na pag ang apelyido mo ay Duterte, nakakatakas ka sa kung ano-ano ang kalokohan mo, no? Maalala mo, si Sara Duterte, sinampal yung sheriff, isa siyang abogado, isa siyang officer of the court, tapos yung sheriff, ini-enforce lamang yung order ng court. Ano nangyari doon? Pagkatapos siya pagsapak-sapakin yung sheriff, pinabayaan siya. Hindi siya kinasuhan. Kaya namimihasa. Si Hanilet, sinampal ng cellphone yung pulis. Hinampas sa ulo, ang laki ng bukol. Anong sabi ng Philippine National Police? Hindi na naman daw nila kakasuhan. Si Rodrigo Duterte, daan-daang libo, 10,000, diba? 12,000 to 30,000 ang estima na pinatay. Nakatakas sa Pilipinas. It took the International Criminal Court to actually hold him accountable, no? Tapos ito na namang si Pulong Duterte, yung kutsilyo na parang nananakot, na naghahari-harihan, violence ang laging ginagawa. Kahit na ano pang reasoning niyan, yung pinapakita nga dyan sa inyong screen, hindi talaga, wala siyang karapatan para magtututok ng kutsilyo ng yan, kahit na ano pang rason, no? Dapat kung meron siyang merong atraso yung taong yan, dali niya sa husgado, dali niya sa korte. They cannot put the law into their own hands. We are a government of laws, not of men. Nasasanay sila na walang proseso. Nasasanay sila na siga-siga. Itong Duterte family, parang sobra na. Para bang uncivilized. Hindi ito yung kind of country na in-envision ng forefathers natin, ng mga bayani natin dito sa bansang ito. Hindi ito yung in-envision ng mga framers ng Constitution. At lalong-lalo na tayong taong bayan, hindi natin in-envision na tayo ay governed by violence, no? So dapat talaga managot. At ang linaw-linaw naman doon sa video na yon, yung pagtututok niya, di ba? At pananakot niya at pang-aamban niya ng kutsilyo. At sabi mismo ni Polong, hindi naman niya dininay na nangyari itong incident na to. Ang sinasabi niya lang,
let the Davao people decide. Pero hanggang kailan magtitiis ang Davao people sa ganitong, ang tawag ko nga, parang barbarong pamilya. Davao deserves better. The Filipino people deserves better. And whether kahit sabihin pa nilang hindi tayo taga Davao, we only have one country at yung pambababoy nila sa rule of law, apektado po kami. So that just because hindi kami voter ng Davao doesn't mean na hindi tayo pwede magkomento sa mga pinaggagawa ng leaders nila, dahil the rule of law of this in this country is the concern of everyone. So ako nananawagan ako doon sa mga brethren, mga kapatid natin sa Davao, na sana naman wag niyo namang pabuyin yung rule of law. Hindi ito yung klase ng bansa at ng bayan na gusto nating ipamana sa ating mga anak. And Attorney Dino, no, yung kanina may binasa kami na news item, yung tungkol dun sa ICC na case. I don't know kung na-monitor mo yung malaking blow ba sa Duterte camp, yung pagbasura ng ICC dun sa kanilang request na alisin yung dalawang judge. Ano yung comment niyo po dito? Ang joke nga dito sa legal community, alam naman nilang suntok sa buwan dahil wala namang basis doon sa pagsisik nila na mag-recuse yung dalawang judge, no? Wala yung legal basis under international law. Pero bakit nila ginawa? Ang sabi sa legal community, ang joke daw alam nilang suntok sa buwan, ang masaya siguro yung abogado nila dahil kumita, no? Sa akin, that was expected because they are throwing frivolous motions and applications, yung mga walang basihan, dahil gusto nila mag-deviate doon sa totoong issue. At ang totoong issue, napakalakas ng ebidensya, nandiyan yung mga testimony ni Bato, ni Las Cañas, ng mga pamilya, yung corroboratory evidence ng daan-daan ng mga tao na nagrereklamo ngayon sa ICC na talagang malawakan ang patayan sa ilalim ng rehimeng Duterte. Nandiyan din yung testimony ni Colonel Garma na talagang well-funded yung killing machine ng mga oras na yon. At laging mga biktima are the poorest of the poor. Hindi naman talaga, alam mo yung mga presumed innocent until proven otherwise. Mahigit 100 mga kabataan ang kasama dito, mga pinatay, di ba? Kasama na rin yung mga toddlers, no? Bukod pa doon sa pinaghihinalaan lamang na supposedly nagdodroga, no? So napakalinaw ng ebidensya, and I think all the applications that they are filing, yung mga motions nila, pati pag-question sa jurisdiction, only deviate from the real issue. The Okay. real issue is yung malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Okay, at bilang panghuli na lang po, ano po ang mensahe niyo ngayon sa publiko? Malapit na po ang eleksyon. Well, I think they should take this into consideration as an election issue. Nananawagan tayo kasi alam mo, isa lang ang ating bayan, no? We can debate with each other. You know, we can disagree with each other. Pero huli kasi isa lang yung bayan natin, eh. And dapat ang ating loyalty ay sa ating bansa, hindi sa kahit na sino pang personalidad. Sabi ko nga, di ba, kahit na yung mga binoto ko noong 2022, noong 2016, sa akin hindi dapat unconditional yung aking pagsuporta sa kanila kahit na ano pang gawin nila. Unlike kung sinasabi, they should have the continuing qualification to earn my vote. So ako nananawagan, sana ang ating loyalty hindi sa personalidad, bagkus sa prinsipyo, sa pulisiya, at sa ating bansa, kung ano ba talaga ang nararapat sa ating bansa. Huwag tama na yung mga personalidad ang ating loyalty. Tanungin natin anong track record nila. Tanungin natin kung anong nagawa nila para sa bayan. Tanungin natin kung anong kakayahan nila. At kung alam ba na talaga nila ang paano gumawa ng batas para sa mga mambabatas at para sa mga ehekutibo, sa mga local government units, paano ba talaga mamuno. Yun tayo siguro tingnan natin, hindi yung personalidad lamang at yung blind loyalty na tinatawag natin. Yes, Attorney Dino De Leon, ramdam ko yung talagang mula sa puso mo yung panawagan na yan. Dahil nga, very exciting times ahead dahil election na nga. Maraming salamat po, Attorney Dino De Leon. Mabuhay po kayo at magandang gabi. Maraming salamat, Jack, tsaka Nina, sa lahat ating mga tagapakinig, and see you again. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa mga reklamo laban sa Prime Water, ang water utility firm na pag-aari ng pamilya Villar. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inatasan na ang Local Water Utilities Administration o LUA na agad tugunan ang mga hinaing ng customers. Hindi naman matiyak kung nakausap na ng Pangulo si Camille Villar, senatorial bet ng administrasyon at bahagi ng pamilyang may-ari ng Prime Water. Sa mga nakaraang campaign sorties, kapansin-pansin ang hindi pagkakabanggit ng Pangulo sa pangalan ni Villar. Hindi po pinagtatagal
ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo ng mabilisang pag-action po dito ng Pangulo. Muling bumagal ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 1.4% ang inflation nitong Abril, mas babagal sa 1.8% noong Marso. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patunay ito na epektibo ang mga ipinatutupad na reforma ng Administrasyong Marcos. Aniya, mas abot kaya na ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay, karne, kuryente at pasahe. Giit ni Romualdez, bunga ito ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang Kongreso sa pagpasa ng mga batas para sa ekonomiya. Sa aming pagbabalik, batang lalaki kritikal ng masagasaan at makaladkad pa ng motorsiklo. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagbabala sa Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na hindi simpleng kaso ng kidnapping ang pagdukot kay negosyanteng si Anson Ke. Ayon kay Barbers, chairman ng House Dangerous Drugs Committee, ginagamit ang mga junket operators, e-wallets at cryptocurrency platforms sa paglaunder ng ransom money. Isang seryosong banta sa pambansang seguridad. Pinuri ni Barbers ang PNP sa matagumpay na pag-trace ng money trail na dumaan umano sa mga junket group bago ito i-convert sa crypto assets gamit ang mga fake identity. Babala ni Barbers, posibleng may koneksyon ang mga kasong ito sa mas malalim pang transnational crime networks na ginagamit ang Pilipinas bilang money laundering hub. Isang Chinese research vessel ang namataan sa karagatan ng Ilocos Norte ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea, ang barkong Tansu 3 ay may kakayahang magsagawa ng deep sea mapping na posibleng ginagamit sa submarine navigation. Ayon kay Tariela, iligal ang marine scientific research na ito ng China na nasa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bukod dito, banta rin umano ito sa seguridad ng bansa. Kritikal ang lagay ng isang batang 5 taong gulang matapos masagasaan ng motorsiklo sa India. Tiyempong lumabas ng bahay ang batang lalaki nang dumaan ang isang humaharurot na motorsiklo. Nakaladkad pa ng mahigit 2 metro ang paslit at nagulungan pa ang leeg nito. Itinayo ng rider ang bata pero makikita sa video na tila ang nakasagasa pa ang galit. Naharap ang rider sa kaukulang reklamo. Sa pulsa video ang isang away kalsada sa Arizona sa Amerika. Kitang binangga ng itim na SUV ang isang rider. Muntik pang magulungan ng rider pero agad itong nakaalis. Sinabuyan din ng tubig ng driver ang siklistang kumukuha ng video. Sinubukan siyang sitahin ng mga nakita pero hindi ito huminto. Natigil lang ang SUV nang harangin ito ng mga pulis. Arestado ang driver at hinatak ang kanyang sasakyan. Hindi naman malinaw kung ano ang pinag-awayan ng mga motorista. Sa Vatican City, muling matutunghayan ang isa sa pinakasagradong ritual ng simbahang Katoliko, ang pagpili ng susunod na Papa. Magsisimula ngayong araw ang Papal Conclave sa loob ng makasaysayang Sistine Chapel. Narito ang ulat ni Angela Babad. Sa pagpanaw ni Pope Francis noong Abril 21, inatasan ng batas ng simbahan na dapat makapili ng bagong Santo Papa sa loob ng 15 hanggang 20 araw. Sa darating na Miyerkules, 133 cardinal electors mula sa 4 na panig ng mundo ang magtitipon sa Sistine Chapel. Bawat isa may pangalan at kategorya sa opisyal na balota. Sa ilalim ng mahigpit na panunumpa ng katahimikan, bawat kardinal ay tatanggap ng balota at kopya ng Ordo Rituum Conclavis, ang opisyal na gabay ng proseso. Kapag nakapanumpa na ang lahat, isisigaw ang salitang extra omnis. Hudyat na ang lahat ng debutanteng individual ay kailangan lumabas. Sa puntong ito, nagsisimula na ang tunay na proseso ng pagpili.
Bawat boto ay isusulat, ihuhulog at bibilangin. Kailangan ng 2/3 majority o 89 na boto para sa isang kardinal na tuluyang mahirang bilang papa. Kapag may nahalal, agad siyang dadalhin sa tinatawag na Room of Tears, isang maliit na silid kung saan isusuot niya mag-isa ang puting kasuotan ng Santo Papa. Sinasabing dito dumadaloy ang unang luha, bunga ng bigat at banal na responsibilidad ng bagong papel na kanyang gagampanan. Mula roon, tutungo ang bagong halal na Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Basilica upang ipagkaloob sa milyong katao ang kanyang unang pagbati. Habemos Papam. Isang makasaysayang yugto ang muling mabubuksan at sa ilalim ng mga ipinintang langit ni Michelangelo, isang boto ang tatawid sa kasaysayan ng pananampalataya. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Mula sa sentro ng pananampalataya, live mula sa Vatican City, kasama natin ngayon si Father Greg Gaston. Siya po ang Filipino priest at rector ng Pontificio Colegio Filipino. Siya ay nasa Vatican sa panahon ng makasaysayang conclave na pipili ng susunod na Santo Papa. Magandang gabi mula po dito sa Pilipinas. Magandang araw po dyan po sa Roma, Father Greg. Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Father Greg, kayo po ang aming gustong kumustahin. Ano na po ang mga nangyayari ngayon sa mga huling oras bago magsimula ang conclave? Yes po, katatapos lang ng pinakasimula ng conclave proper talaga, which was the 10 o'clock mass kanina. Ngayon ay 12:15 ngayon. So natapos mga 30 minutes ago, 45 minutes ago. At ngayon yung mga cardinal ay hindi na muna makakalabas ng Vatican hanggang may white smoke. Nakapasok na po sila, Father Greg. Nasa loob na sila ng Sistine Chapel, yung 133 cardinal electors. So nagmisa doon sa Basilica ng St. Peter's, and then ngayon ay suppose nandun sila sa tahanan, ang Santa Martha. Doon din nakatira dati si Pope Francis at mga naka-assign na mga pari sa Vatican na pinaalis muna kasi nga titira muna yung mga cardinal doon. So may pahinga sila, kasi mahaba din yung misa, mga halos 2 hours din, no? And then mapahinga, may lunch, ang lunch baka 12:30, 1 o'clock. And then mamayang hapon ay tsaka na sila pupunta, isasakay sila ng bus within the Vatican City. So yung bus mga 5 minutes lang yun, 3 minutes, no? Kasi medyo makitid yung ibang arches, ibang daan, kaya medyo dahan-dahan talaga para makapunta naman sila sa Pauline Chapel muna, isang chapel pa yan. And then tatawid sila ng corridor lang naman, parang vestibule, para makapunta na sa Sistine Chapel at magdadasal. Father, ganito, yung usual ba, based sa history, gaano katagal tumatagal yung conclave? Ano yung pinakamabilis at ano yung pinakamatagal? Ano ba yung mga kinoconsider po dyan? Yes po, kaya nga tinatawag siyang conclave, which is in Latin cum clavis, sa kung Spanish naman natin conclave. So with a key. Kasi nung 1268 yata, 1269, hindi makapili-pili ng Santo Papa yung mga cardinals, kaya nainis sa kanila yung mga tao, nainis yung parang mayor doon sa Viterbo, outside Rome, mga 1 hour away kung kotse ngayon. So, kasi magulo sa Rome noon, kaya yung Santo Papa doon muna nakatira at doon namatay at doon sila naghalal ng bago. Sinusian sila, halos magtatlong taon yata yung pagpili nila. Kaya, di ba? So, nakasusi, and then binawasan yung pagkain, naging tinapay, naging tubig, tinanggalan ng bubong para lamigin pag winter, mainitan pag summer. Yan ang medyo matagal ng konti. So, after noon, naging tradisyon na nasususian na sila. Ganun. Pero yun nga, partner niya and father, no? Ang inaano ko, ba't tumatagal ng ganun katagal yung pagpili? I mean, may criteria ba na sinusunod yung mga kardinal sa pagpili ng susunod na Santo Papa based sa leadership, theology, or global representation po? Ayan nga, Jack, kanina. Noong unang panahon, imagine 1200s, practically Europe pa lang naman, hindi pa nila na puntahan yung Amerika, yung Asia, yung Africa. So, yung natira sa Roman Empire, yun, at saka Middle East, umabot din sila doon. Northern Africa, umabot na rin sila, no? So, at that time, yung representation ay very limited din. And mostly,
yung mga Italians, mga Europeans, mga French, no? Kaya medyo sila nag-away-away din kasi yung mga king nila noon, gera ng gera, hindi kagaya na ngayon. May NATO, may European Union, may UN. Noon, wala. Gera, kailan mo isipan mag-gera? Pati yung Papa noon, ginegera din. At minsan nanggigera din siya, kaya may mga sundalo. Kaya may Swiss guards kasi 500 years ago, Swiss yung mga last na nag-defend sa Pope. No? Kaya matagal noon, may political reasons noon. Sa ngayon naman, yun na, sabi nga ni Jack, no, na ang representation, well, ko-consider nila, although kasi universal church naman, no, Catholic Church. So, sa tutuusin, yung mga cardinals galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, magkakakilala naman sila. Kung hindi pa masyado, then itong lately, itong General Congregations meetings, medyo mas nagkakilala din sila. Ito po, base po sa reports na yung dating Santo Papa po natin, si Pope Francis in 2013, 5 ballots lang daw in less than 2 full days. And before him po, si Pope Benedict was elected in 4 ballots. So medyo maiksi, 2 to 3 days ay nahahalal na ang bagong Santo Papa. Ano po yung mga ballots na yan? Bakit ilang beses 2 ballots, 3 ballots, 5 ballots? How do you do those ballots? And since we all know na wala naman pong mga kandidato, di ba? I mean, any one of the 133 popes ay pwede mong isulat sa balota. Tama po? Opo. Totoo, ito yung halalan na walang kandidato at maaring isulat ng cardinals, kahit sinong cardinals usually, although kung tutuusin, kung tignan natin sa Batas ng Simbahan Code of Canon Law, kahit sinong baptized na lalaki, pwedeng ihalal. So kahit sino talaga na baptized na lalaki. So kahit hindi pari, hindi cardinal, hindi obispo, kung hindi pa siya obispo, i-ordain muna siya. Kung hindi siya pari, deacon muna, pari, and then obispo. Kaya ito, may similarity sa ibang halalan na pipili ka sila ng pangalan, although walang nagpepresenta, at pag ikaw nagpresenta o nangampanya, ito butuhin, ito wag butuhin, o nag-form ka ng grupo na block voting kayo, o di kaya nagpromesa yung isang cardinal, o pag nanalo ako, ikaw yung gawin kong Secretary of State, head na itong office. Pag ano nangyari, ma-excommunicate sila, no? Kaya yung halalan na ito, palagay ko yung tagal, mahaba ba o mabilis, depende talaga yan, no? Yun nga, sa pagdasal, kasi dasal naman talaga ito active. Father Greg, ito marami nagtatanong nga yun, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi pag tumingin ka sa social media, ang dami. Yung mga sabi, baka Pilipino daw yung ano. Pero gano'ng kalaki yung ang pag-asa ng isang Asyano ang maging sunod na Santo Papa? O kaya isang Pinoy talaga? Meron talaga ba may chance? Or talagang minsan kasi mga clickbait lang yung makikita mo sa social media para tingnan yung ano. Ano ho ba yung chances po talaga ng isang Asian na maging susunod na Santo Papa? Depende po talaga yun, no? Kasi yun nga, Holy Spirit, magdadasal, at yung conclave kasi hindi yan halalan in the sense na, butuhin mo ako, yun yung magdadasal, tapos mag-aaway na sila sa loob na ito, dasal the whole time. Kahit yung suot nila, suot pang dasal, yung nakapula na suot nila, hindi naman nakasutana o kagaya ko ngayon, naka-clerical attire, Roman collar, hindi ganon, no? Kundi nagdadasal talaga. At buong simbahan nagdadasal din kasama nila. Kaya halalan siya in the sense na yes, may pangalan kaso walang kandidato. And then, ngayon, kung sino ba kaya mananalo, Asian, African, European, American, depende na talaga. Yung cardinals makakasabi niyan kasi yung mga clickbaits, itong mga video na kumikita din nga naman sa mga likes, sa mga forward, has nothing to do sa mangyayari dyan. Oo nga, Father Greg, maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming tawag dito sa Arangkada Balita. Very exciting times ahead. Hindi lang dyan sa inyo, dahil sa Vatican, dito rin sa Philippines kasi yung next week ay election na po. Maraming salamat po, Father Greg Gaston. Magandang gabi po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Sa gitna ng tumitinding pangangailangan para sa stable na hanap buhay at abot kayang pagkain, muling iginiit ng Kamara ang kanilang paninindigan. Trabaho para sa lahat at murang bigas para sa masa. Narito ang report ni Angela Babad. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, 93% ng mga Pilipino ang malamang na bumoto sa kandidatong inuuna ang trabaho at seguridad sa pagkain. At ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tugma ito sa direksyong tinatahak ng mababang kapulungan.
Itinuturo ni Romualdez ang pagpasa ng Republic Act 11962 o Trabaho para sa Bayan Act at RA 11966 o Public-Private Partnership Code of 2023 bilang mga batas na nagpapalakas ng job generation engine ng bansa. Pagdating naman sa food security, kinumpirma ni Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa 20 pesos per kilong bigas program. Sa tulong ng subsidy ng gobyerno, tamang procurement strategy at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na magsasaka, layunin ng programa na gawing permanente ang murang bigas, hindi lamang pang-campaign promise. Idinagdag pa ng speaker na nakasandig din ang mga plataporma ng Alyansa ng Bagong Pilipinas candidates sa parehong prinsipyo, continuity, livelihood at proteksyon sa mga gawang Pilipino saan mang panig ng mundo. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Midweek chika mga kaarangkada! Kung ang Amerika ay may Oscars, ang South Korea naman ay may Baeksang Arts Awards. At heto, kilalanin natin kung sino mga nag-uwi ng prestihiyosong pagkilala. 나는 무조건 서울놈한테 시집갈 거야. 섬놈한테는 절대. Never! Sinumbubo. Isa sa mga big winners sa katatapos lang na 61st Baeksang Arts Awards, ang Slice of Life drama series na When Life Gives You Tangerines as Best Drama for Television. Pinagbidahan yan nina IU at Park Bo-gum. Nakuha rin ng serye ang Best Supporting Actor and Actress Awards, won respectively by Choi Dae-hoon at Yeom Hye-ran. Best Actor si Joo Ji-hoon para sa The Trauma Code Heroes on Call. Habang ang bida naman sa Jonghyun The Star is Born na si Kim Tae-ri ang nanalong Best Actress. Sa film category, hinirang na Best Film ang period drama na Harbin na pinagbibidahan ni Yoon Bin. Wagi naman bilang Best Actor si Jo Jung-suk para sa Pilot. Habang Best Actress naman si John Dae-yeon para sa Revolver. Ang Baeksang Arts Awards ang itinuturing na pinaka-prestihiyosong award-giving body ng South Korea na unang ginanap noong 1965. More than a glamorous affair, itinuturing din itong selebrasyon ng creative excellence, cultural influence at artistic achievement ng South Korean entertainment across film, television, and theater. More showbiz chika maya-maya lang. Balik muna sa inyo, Jack and Nina. Sa aming pagbabalik, video teaser para sa final season ng Squid Game inilabas na. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Isang matinding show of force ang inaasahan sa Tacloban City sa darating na Unity Rally ng Tingog at Lakas CMD. Layo nito ang mahikayat ang 3 milyong botante sa Eastern Visayas para buong suportahan ang senatorial slate ng Pangulong Marcos sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Narito ang ulat ni Kath Kahukom. Isang regional unity rally ang ilulunsad ng Tingog Party List at Lakas CMD sa Tacloban City sa darating na Huwebes. Isang kilos na layong pag-isahin ang boses ng Eastern Visayas para sa Alyansa Senatorial Slate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang dadalo ang 6 na gobernador, 13 mambabatas at mahigit 130 alkalde mula sa lahat ng probinsya sa Region 8. Bahagi ng programa ang motorcade at unity event sa Tacloban Astrodome kung saan ihahayag ng 11 senatorial candidates ng alyansa ang kanilang mga plataporma. Idiniin naman ng Tingog Party List na ang kanilang panawagan ay hindi lamang suporta, kundi paninindigan. Ang alyansa slate ay binubuo ni Abalos, Binay, Cayetano, Lapid, Revilla, Tolentino, Lacson, Pacquiao, Soto, Tulfo at Camille Villar. Bahagi din ng pagdiriwang ang paninindigan ng mga barangay leaders sa grassroots bilang sandigan ng Bagong Pilipinas. Sa Region 8, ang tinig ng masa ay isang malakas na tingog na buo ang suporta sa serbisyong totoo at pamumunong makabayan. Kat Kahukong, umaarangkada sa pagbabalita. 10 sa 11 kandidato ng Administrasyong Marcos ang pasok sa winning circle ng senatorial race batay sa bagong survey ng Okta Research.
Narito ang report ni Angela Babad. Alianza! Alianza! Sa April 20 to 24 pre-election survey ng Okta Research, 10 senatorial candidates mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang pasok sa winning circle. Naungusan ng ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang lahat na nakakuha ng 52.7% voter preference. Sinundan ito ni dating Senate President Vicente Soto III na may 42.3%, Senator Pia Cayetano na may 39.1% at Senator Bong Revilla na may 38.1%. Kasama rin sa mga pasok si Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, former Senator Ping Lacson, Representative Camille Villar, former Senator Manny Pacquiao at former DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Ang tanging nasa labas ng winning circle sa ngayon ay si Senator Francis Tolentino na nasa 13 to 22nd range. Ayon sa Okta, fluid pa ang laban sa huling pwesto kaya posibleng magbago ang rankings batay sa turnout at campaign push. Sa mga non-admin candidates, pasok din sa winning circle sina Senator Bongo, Ben Tulfo, Bam Aquino, Willie Revillame, Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Mga karangkada, samahan niyo po kami sa Lunes, araw ng halalan, tayo na tutukan ang gaganaping eleksyon. Hanggang sa araw ng Martes sa bilangan ng boto sa Arangkada Balita 2025 Midterm Election Special Coverage. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.